Hi, summer na naman at ang init-init at lalo nag-iinit yung ulo mo pag ang motor mo is ayaw tumakbo or nahihirapan kang patakbohin ito. So ngayong araw na to, pag-aaralan natin kung paano tumatakbo ang motor para makatulong sa pag-troubleshoot natin. Nagsisimula yung pag-andar ng motor natin dito sa parte na to, dito sa ating internal combustion engine. Dito yon. Sa labas ng ating internal combustion engine, ito ang bumubuo. So siyempre ang kanyang cylinder head, ang kanyang block, ang kanyang spark plug, cylinder cover, at isama ko na rin yung sa may part ng kanyang carburetor dahil nandito yung inyong fuel or air fuel mixture, at ito yung inyong exhaust pipe nyo. So sinama ko na rin yan para madali natin maintindihan. So sa loob naman ng tong ating internal combustion engine, ito yung ating makikita. So ito yon. So binubuo naman din yan ng inyong piston, crankshaft, inyong valve. Ito yung intake valve at saka yung exhaust valve nyo. At spring loaded dyan. So ito na rin yung inyong rocker arm. May camshaft din dito yan. At connecting rod dito sa parte na to. So yan, nakasynchronize tong piston nyo kasama tong crankshaft nyo. Nakasynchronize yan dito sa inyong barbula. So nakasynchronize siya at nakakonekta siya sa pamamagitan ng inyong timing chain. Yun ang tinatawag na naka-chain. At ito namang ating sample is naka-push rod. So naka-push rod din siya. Yun ang kanyang synchronization. Ito yung pinaka-briefing para madali nyo maintindihan. So pag tadyak nyo ng inyong kickstart or pag pindot nyo ng inyong push start, automatically aandar yung inyong starter at magliligo doon at iikot din itong crankshaft. Yun ang sinyalis na bababa na inyong piston, akit panaog. At the same time, inyong valve naman is bubuka at sasara. At inyong spark plug ay magbibigay na ng kuryente. So ito yung tinatawag natin, dito napapasok ang tinatawag na 4-stroke cycle. So ano yung 4-stroke cycle? So ito yung synchronization kung paano o tumatakbo or gumagana tong engine natin dahil doon sa 4-stroke cycle na yon. So ito siya ngayon. So ito yung intake stroke na tinatawag. So once na tinadyakan nyo yung inyong kickstart, iikot tong crankshaft, bababa yung piston nyo. So sabi ko kasi inyo, nakasynchronize yan dito sa mga barbulan nyo. So sa intake stroke, ito yung pinakaunang stroke na mangyayari. Bababa yung piston nyo at the same time yung intake valve nyo is magbubukas. Pero itong exhaust valve nyo is naka-close. Hanggang dito yan sa pinaka bottom dead center nyo. So bakit ganun? Para makahigop siya, magkakaroon kayo ng vacuum dito at hihigop yan ng air fuel mixture na galing dito sa carburetor nyo. So yan muna inyong stroke, yung intake stroke. So pababa si piston at magkakaroon kayo ngayon dito ng air fuel mixture. So yan. So kanina na pinakita natin yung intake stroke, which is yung inyong crankshaft is nandito. So pagdating niya rito sa pinakakalahati nito, inyong crankshaft mga nasa 90 degrees, 180 degrees. So aangat na yung inyong piston babalik sa taas. Ito. At the same time, inyong intake valve at inyong exhaust valve ay nakasarado para makompress itong air fuel mixture nyo rito. So inulit ko kanina, bumaba siya para humigop ng fuel. So ngayon naman, ito nandito yung pinaka pag ikot niya ulit na ganun, aakit na yan to compress yung air fuel mixture nyo rito. So valve is closed, both valve is fully closed. So ito naman yung power. So kanina umakit na nga siya, nandito na, kinompress niya na yung air fuel mixture nyo, close both valves. Tapos ngayon si spark plug naman is magbibigay na siya ng kuryente. So
power. Kaya nga power stroke, sasabog yan kung kakaroon ka ng combustion sa loob. Yun naman ang magbibigay ng puwersa para yung piston mo bumaba ng kusa. So wala ka ng ano dito yung paa mo, yung kick mo. So kusa na siyang bababa. Kasi sumabog siya, yung air fuel mixture mo sumabog dahil dito sa kuryente ng spark plug mo. So yan ang power. So ito naman yung exhaust stroke. So kanina power, bumaba yung piston. So automatically tataas ulit yan kasi sa inyong ito may balancer ka rito eh. Yung centripetal force na tinatawag. So may centripetal force ka at yung balik nyon, babalik ulit yung piston mo ng kusa. So ngayon this time naman, ito namang intake valve mo which is yung close. Tapos ito namang exhaust mo yung bukas. So yung smoke or yung usok mo na na-produce mo ng internal combustion engine mo is ilalabas niya na. Yan. Tapos ang susunod ulit doon, pagdating niya rito, na ilabas niya na yung usok, bababa ulit si piston. So doon na naman magsisimula ang inyong cycle. Bababa ulit si piston, hihigop na naman ng fuel, aangat ulit si piston, i-compress niya, magpa-power ka ulit dahil si spark plug magbibigay ng kuryente, bababa na naman, tapos aangat na naman siya para i-exhaust niya or ilabas niya yung usok. So yun na naman ang mangyari, kaya magkakaroon ka ng continuous motion. Yan ang 4-stroke cycle na tinatawag, continuous motion niya. So ayan, alam na natin yung paano gumagana yung ating makina. So ang tanong, sir, ano bang purpose niyan? Makakatulong ba sa troubleshoot ko yan? Oo, kasi nga gumagana yung ating makina sa tatlo. Ano yung tatlo? Air fuel mixture, compression, at yung inyong power o yung spark plug na nangyayari na gumagawa ng kuryente. So pag wala yung tatlo na yan, ay hindi gagana ang inyong internal combustion engine. So wala kang continuous motion, so wala kang hindi tatakbo yung inyong makina or engine. So yun ang kaya nga napaka-importante. So pag may problema ka sa fuel, so doon pa lang patay na. So nagkaroon problema ka ng compression, sa ano na yan, sa valve clearance na yan, sa kunyong kuryente, sa spark plug na yan, at saka sa iba pa, sa DI, sa kung saan pa siya pwedeng mag-source ng problema. So ayan, at nalaman natin nga kung paano gumagana. Preliminary lang naman to sa ating video for the troubleshooting, at alamin natin kung paano natin iisa-isay natin kung paano natin matutroubleshoot ang mga problema natin na yan sa ating makina. So hopefully nakatulong ulit tong ating video, at maraming salamat ulit sa inyo sa pagpapanood, at hanggang dito na lang. Paalam.